Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan. Ngayon ay nakita-kita na naman tayo para magbahagi ng mga kwentong punong pagpapahalaga sa buhay dito sa ilalim ng ating tahanan ng mga kwentong kababayan. Ang aking kapatid na babae, ang aking kambal ay paulit-ulit na binubugbog ng asawa nito at ng buong pamilya niya, ngunit ang kanyang ginagawa lang ay magtiis at tumahimik. Nang makita ko ang mga pasa at sugat sa kanyang katawan, ako, isang mandirigma na matagal nang nagtatago sa mundong labanan, ay nagpasya. Magpapalit kami ng pagkakakilanlan. Papasok ako sa pugad ng mga halimaw hindi para makipagtalo, kundi para turuan ang marahas na asawa at ang buong lahi ng mga masamang taong ito kung ano ang tunay na kahulugan ng impyerno sa lupa. Ang pangalan ko ay Marijel. Ang kapatid ko ay si Marilou. Kami ay magkapatid na kambal, makaparehong mukha, katawan at tinig, anupat minsan ay nalilito pa ang aming mga magulang. Ngunit ang aming kapalaran ay makaibang-makaiba tulad ng apoy at tubig. Kinuha ni Marilou ang buong bahagi ng kabaitan at pagsunod na minana namin mula sa aming ina. Siya ay mahinahon, mahiyain at buong buhay na alam lang ang yumukot at magtiis. Ako naman kinuha ko ang lahat ng pagkamatapang at pagkarebelde mula sa aming ama. Hindi ko tinatanggap ang kawalang katarungan. Kapag nakakita akong bagay na mali, hindi ako makapanatag. Marahil kaya hindi ko pinili ang landas ng isang simpleng empleyada sa opisina, pinili ko ang sining ng pakikipaglaban. Sa loob ng maraming taon, nagsarili ako mula sa maingay na mundo ng aming pamilya. Nagbukas akong maliit na gym sa ibang lungsod, isang buhay na punong disiplina, lakas at ganap na kasarinlan. Pinutol ko ang aking buhok. Naging maitim ang balat ko dahil sa araw at ulan, at naging tigas ang aking makamay dahil sa pag-ehersisyo. Marahil kaya sa bawat tawag ng telepono ng kapatid ko, tinatago niya ang lahat ng nangyayari sa kanya. Natatakot siyang mabalisa ako, ngunit sa kaibuturan, alam ko na natatakot siyang gumawa ako ng malaking gulo, sirain ang panlabas na katahimikan ng pamilya na pinagsisikapan niyang pangalagaan. Isang gabi, isang napakalakas na bagyo ang humampas sa lungsod. Umugong ang hangin sa labas ng bintana at nagbagsak ang malakas na ulan na parang mga pader ng tubig. Kakatapos ko lang ng huling klaseng araw, basa sa pawis ang aking buong katawan, at halos papasok na sa banyo nang biglang tumunog ang doorbell ng aking gym ng paulit-ulit. Desperado, paulit-ulit, nakunot no ako. Sino pa ang darating ngayong oras? Mabilis kong sinwot ang aking jacket, lumabas at binuksan ang mabigat na pinto. At natihilan ako. Sa gitna ng puting ulan, isang maliit na anino ang nakatayo, natitisod-tisod, basa sa ulan. Ang mahabang buhok ay nakadikit sa maputlang mukha. Si Marilou, ang aking kapatid. Walang payong dala, may suot lamang na manipis at punit-punit na plastic na raincoat. Sa tabi niya ay isang maliit at matandang maleta. Marilou, bakit nandito ka ngayon? Naluha-luha akong nagbigay ng tanong habang mabilis ko siyang hinatak papasok. Hindi siya sumagot. Nanginginig lang siya ng husto. Ang kanyang ngipin ay nakakagatgat. Nang itaas niya ang mukha at tumingin sa akin, ang galit na matagal kong pinigilan nagsimula itong sumabog. Sinusunog ang lahat ng aking katinuan. Ang mukha ng aking kapatid, Diyos ko, ang mukha ng aking kapatid. Hindi na ito ang maamo at magandang mukha na dating kilala ko. Ang isang mata ni Marilou ay namaga at nangitim, hindi na makabuka. Ang sulok ng kanyang labi ay punit. May dugo pa rin na dumadaloy at nagahaluin sa tubig ng ulan na nahuhulog sa kanyang baba. At sa kanyang lig, sa maputlang lig na iyon, ay mga pilat na mga daliri, kulay uba at malalim. Parang may nagsikap na sakalin siya hanggang hindi na siya makahinga. Yang si Marco, pabulong ko, pababa ang boses sa galit. Yang si Marco na iyon. Nang marinig ng kapatid ko ang pangalan ng kanyang asawa, nanginig pa ng higit ang kanyang payat na mga balikat. Hindi siya umiyak, marahil wala na siyang luha. Tumingin lang siya sa akin. Ang mga mata ay walang buhay at walang laman tulad ng isang sirang manika. Maricel, bulong niya, at pagkatapos ay natumba siya sa aking mga bisig. Binaluktot ko siya at binalot sa aking mga braso.
napakagaan niya parang isang tuyong dahon. Dinala ko siya sa aking silid tulugan, inihiga siya sa kama. Nang hubarin ko ang kanyang basa na damit, muli akong kinailangang ngumunguya ang aking ngipin para hindi may sigaw ang aking sarili. Ang buong katawan ng kapatid ko, mula sa balikat likot hanggang sa mga binti, ay puno nga pasa. Ang nga luma ay dilaw, ang nga bago ay malalim na uba. May mga guhit-guhit na ga sinturon, may mga bilog na tanda na pagdidin na ga sigarilyo sa balat. Impyerno. Ang aking kapatid ay nabuhay sa isang impyerno sa lupa sa lupeng maraming taon, at ako ang kanyang kapatid na kambal ay wala ni isang kaalamang nangyayari. Naggulong ako ng masyadong matagal sa pagbibigay ng espasyo sa kanya. Masyadong nagtiwala sa mga pagkapaka na salita ng kapatid ko. Tinakpan ko siya ng kumot at tahimik na lumabas. Nakatayo ako sa gitnang gym, pinaligiran ng mga sako ng buhangin at mga malamig na armas. Tumingin ako sa aking makamay, ang makamay na naging matitigas dahil sa pagsabog ng suntok, dahil sa maraming taon ng pagsasanay. Gaano nakatagal na hindi ako tunay na nagalit. Gaano nakatagal hindi ko pinayagan ang halimaw sa loob ko na lumabas. Sinikip ko ang aking mga kamao at nang tumunog ang mga kasukasuan. Marco, Aling Sally, Trisha. Ang buong masaming pamilyang iyan, tumingin ako sa labas ng bintana. Umulan pa rin. Kumikidlat pa rin, ngunit paano makakahalo ang bagyo sa labas sa bagyo na umaalingaw-ngaw sa loob ng aking puso? Lumingon ako sa kapatid ko na nakahiga ng walang galaw sa kama. Isang malamig at tiyak na desisyon ang nabuo sa aking isip. Kapatid, bulong ko, matulog ka ng maayos. Pagkakising mo, makbabaho na ang lahat. Hahalili kita sa nanatiling bahaging ang impyerno na iyon, hindi para magtiis, kundi para sunugin ito hanggang magiging abo. Ang bagyo sa labas ay parang humina na kaunti ng maoras na lumipas, natitira na lang ang mga patak-patak na kumukuhang ritmo sa bubong ng gym. Ngunit ang bagyo sa loob ng aking puso ay nagpapatuloy pa rin ng buong lakas. Nakaupo ako ng tahimik sa tabing kama, hawak ang isang mainit na tuwalya, maingat na pinupunasan ang nga tira-tirang putik at lupa sa hapis na mukhang aking kapatid na si Marilo. Sa bawat pasa, sa bawat sugat sa manipis niyang balat, parang mga matalas na talim ang tumatagos sa aking puso. Sinisikap kong manatiling kalmado, sinisikap kong pigilan ang galit. Alam ko na kailangan ng kapatid ko ang aking katatagan ngayon, hindi isang bagong galit na sasabog. Paggaraan kalahating oras, bahagya siyang kumilos. Ang kanyang matalukap ay nanginig at dahan-dahang bumukas. Una pa ay malabo ang kanyang mata, ngunit nang makilala niya ako, nang makilala niya ang takpuan ng gym, biglang bumangon siya ng gulat. Marichel, saan ako ngayon? Si Baby Anika, nasaan na si Anika? Hawak-hawak niya ang aking braso, ang boses ay puno ng takot. Hinawakan ko ang kanyang malamig na kamay. Huwag kang mag-alala, nasa ligtas kang lugar na nasa akin ka na. Tinawagan ko ang guro ni Anika at sinabi na may sakit ka at humingi ng tulong na bantayan ang bata sa isang gabi. Kunin ko siya bukas ng umaga. Nang marinig niyang ligtas ang anak, huminga si Marilo ng malalim, ngunit pagkatapos, naging malambot ang buong katawan niya. Nagsimula siyang umiyak, hindi na tulad ng dating kawalan ng buhay, kundi isang matinding iyak ng isang taong nakarating na sa pinakadulo ng kawalan ng pag-asa. Marichel, tulungan mo ako na hindi na ako makaya pang mabuhay nga nito. Gumupiling ang ulo niya sa aking balikat at ang kanyang iyak ay napakalungkot, napakabigat. Hindi ako nagsalita. Niyakap ko lang ang payat niyang mabalikat at pinabayaang maya niya ang lahat ng napiit, ang lahat ng sakit na natagal na niyang dalahin ng mag-isa. Nang lumunti-lunti na ang kanyang iyak, nang matira na lang ang mga paminsan-minsang pahigbi, nag-init ng tubig ako para sa kanya. Huwag nang umiyak pa, mahinahon kong sinabi. Ang pag-iyak ay hindi naglulutas kang anuman. Tumingin siya sa akin, pula at namamaga ang mamata. Ikuwento mo sa akin lahat, mula sa simula hanggang katapusan. Ano ang ginawa ngayop na iyon sa iyo? At bakit ngayon na ganito na ang nangyari? Tulad ng isang balong taguan na biglang pumutok, nagsimulang magsalita si Marilo. Ang kanyang pag-amin sa kawalan ng pag-asa ay naging hatol ng kamatayan para sa pamilyang iyon.
Nang bago kami mag-asawa, mabait naman siya, Maricel, nagsimula siyang magkwento, paminsan-minsang nababasag ang boses. Kahit sa harap ng ating mga magulang, nangako siya, sumumpa siyang mamahalin at poprotektahan niya ako habang buhay. Naniwala ako tulad ng isang tanga. Ngunit ang tunay na impyerno ay nagsimula nang pumasok si Marilao sa bahay na kanyang asawa. Ang asawa, si Marco Villanueva, ay hindi lamang isang makasariling lalaki, isa siyang halimaw na nakasuot ng damit tao. Siya ay isang sales manager, palagi siyang bihis at mayos sa labas ng bahay, ngunit sa loob ng tahanan, lahat ng frustrasyon at presyon sa trabaho ay inilalabas niya sa pamamagitan ng suntok sa katawan ng kapatid ko. Ang unang sampal ay dahil sa nasunog na ulam ng isda. Umuwi si Marco at nakita iyon, at pagkatapos ay itinumba ang palayok sa sahig at sinampal si Marilao ng husto. Sinabi niyang babaeng tulad niya ay walang silbi kahit ang pagluluto ay hindi kayang gawin ng maayos. Mula sa sampal na iyon, naging ugali na ito. Sa tuwing may hindi sang-ayon sa kanya, binubugbog niya. Nabigo ang kontrata, binubugbog. Pinagalitan ng boss, binubugbog. Natalo ang paboritong koponan sa basketball, binubugbog pa rin. Sinikip ko ang aking makamao, ang makuko ay bumasak sa aking palad hanggang sa may dugo, ngunit hindi ko naramdaman ang sakit. Naramdaman ko lang ang isang maasim at makapangyarihang put na umaangat sa aking lalamunan. Ngunit ang pinakamalupit, nanginginig na sinabi ni Marilao, ay hindi si Marco, ang biyenang babae ko, at ang hipag ko ang mademonyo. Si Aling Chelly, ang biyenang babae ni Marilao, ay isang babaeng malupit at mapahari. Kinikilala niya ang kapatid ko bilang tinik sa kanyang mata, isang nakaong kanyang mahal na anak. Pinahirapan niya si Marilao sa bawat detalyeng buhay sa bahay, sa mga paraan na mas masakit pa kaysa sa pisikal na bugbog. Marichel, kapag nagluluto, sinasabi niyang maalat, matamis, itinatapit ang palayok sa basurahan at pinapalutuin muli ngang mula sa simula. Kapag naglilinis ng sahig, 3 beses pa, tinatapakan ng paa ang sahig pagkatapos at pinagtatawanan dahil daw ay hindi ko malinis na linisin o baka nga ay sadya ko raw para madulas at maaksidente siya. Idiniin ko ang aking mamata, nakita ang imaheng kapatid ko na tiyak na naglalabang maruruming damit ng lahat. Gusto kong masuka. At si Trisha, mababa ang boses ko, ang hipak mo, mas masama pa. Umiling si Marilao, itinuturing niya akong libreng katulong. Ang mga damit na handa nito, inihahagis lamang para malaba ko. Pagkalate uwi nito, pinipilit akong maglutong merienda. At paulit-ulit itong nakukuwento ng masama laban sa akin, sabihan ng babae at kay Marco. Sinasabi nitong tamad ako, kumakain ng lihim, at maging pinagdududahan pa ang aking katapatan, kaya lalo pang nagagalit si Marco, lalo pang binubugbog ako. Dahan-dahan ang mapiraso ngang isang larawan ng impyerno ay nakakaisa, malinaw at walang awa. At ngayon, bakit ngayon? Si Anika ba talaga? Sa pagbanggit ng kanyang anak na babae, muli siyang umiyak. Sa pagkakataong ito, iyak ito ng sakit at kawalan ng lakas ng isang ina. Kahapon, si Marco ay umuwing lasing na lasing. Si Anika ay naglalaro sa sala. Nadulas ang bata at natumba ang baso ng orange juice sa sahig, baso lamang ng juice. Marichel, natakot ng husto ang bata, nakatayo siya at hindi umiyak. Ngunit si Marco galit na galit ang aking napansin sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang iyon. Sinabi niyang, ano ba ang ginagawa mo? Babaeng hindi mapakikinabangan. Nangginig ang mga labing sabi ni Marilao, ang bata ay natakot at nagsimulang umiyak. At si Marco sinampal niya ang aking baby. Tinanong ko ito ng bulong, ngunit parang may umusig na kamay na pumipiga sa aking lalamunan. Tumango si Marilao, dumadaing ang luha. Ang bata ay 5 taon pa lamang. Lumabas ang 5 daliri sa kanyang pisngi. Sumugod ako, niyakap ko ang bata, nanawagan ako, sumisigaw ako, tao ka pa ba? Bakit mo sinapak ang ating anak? At si Marco lalong sumiklap ang galit niya. Dinala niya ako sa loob ng silid at isinara ang pintuan. Kinuha ang sinturon at paulit-ulit na nakpalabas ng hampas sa aking katawan.
Iniyakap ko si Annika para mapagitna ang aking katawan sa pagitan ng hampas at sa kanya, at ang bata ay nanggigil sa aking dibdib, humihiyaw ng matindi. Ang biyenang babae at hipag nakatayo sa labas ng pintuan, narinig nila ang lahat, hindi sila pumasok para pigilan. Sinabi pa nila mula sa labas, "Patayin mo na, hayaan mo siyang mamatay pala ng babaeng sumasaway sa asawa." Akala ko ay mamamatay na ako, Marizel. Hindi na ako makahinga. Nang mapagod na si Marco, binuksan ang pintuan at inihagis ako sa labas. Sinabi niyang lumayo sa kanyang paningin. Lumapag ako ng buong katawan, hindi na ako makagawa ng anumang bagay. Lumabas ako sa bahay, wala na akong mapupuntahan. Tanging ikaw lamang ang mayroon pa akong paglalayan, Maricel. Tapos na, handa na. Ang lahat ng nasa loob ko, kung anuman ang tinatawag na tiis, katinuan, pagpigil, lahat ay naging abo. Tumadyo ako bigla. Tumingin si Marilo sa akin, nagulat. "Maricel, anong gagawin mo?" Lumapit ako sa malaking salamin sa loob ng gym, ginagamit ito ng mga estudyante para mapagmasdan ang kanilang anyo habang nagsasanay. Tumingin ako sa sarili ko, nakita ko ang aking mukha, maputing ngunit ang mamata ay nagniningas. Tumingin ako kay Marilo. Magkapareho ang aming mukha, isa ang aming anyon, ngunit ang pagkakaiba lang ay patay na ang kapatid ko sa loob. Ako naman, kakababaw pa lamang ang aking buhay. Lumingon ako at lumapit sa kama, at ang aking boses ay tahimik ngunit nakakatakot ang katatagan. "Kapatid, hindi ka pumunta rito para tumakas, pumunta ka rito para magpalit." Nagulat si Marilu. Malawak na bumukas ang mga mata. "Maricel, ano ang ibig mong sabihin?" "Magpalit." Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata, walang pag-alangan ang aking boses. "Ibig sabihin, ikaw at si Annika ang mananatili rito at ako ang lalabas doon, hindi para maktis, para sunuhin ang impyernong iyon." Hindi pwede." Mabilis na umiling si Marilo, mahigpit na hinawakan ang aking kamay. "Marichel, hindi mo naiintindihan. Impyerno ang labas doon, ang mga taong iyon, sila ay mga hayop. Sa gym mo dito ka nasanay, kapag lumabas ka doon ay hindi ka mabubuhay. Kapag gumawa kang kahit ano laban kay Marco, patayin ka nila." Napangiti ako, isang malamig na ngiti, walang damdamin. "Kapatid, nakakamali ka. Dahil nga nasanay na ako sa mga suntok at sa mga palo, ay kaya ko pang mabuhay kasama nila. Tingnan mo rito." Itinuro ko ang mga parangal at medalya na nakasabit sa dingding. Dito sa gym, nakatira rin ako kasama ang mga hayop araw-araw, ngunit ang mga hayop dito ay sumusunod sa mga patakaran. Ang mga hayop doon sa labas ay kailangan pa lamang turuan ang mga patakarang iyon. Hinubat ko ang kanyang makamay at hinawakan ang kanyang mabalikat. Pinipilitang tumingin siya ng diretso sa akin. "Pakinggan mo ako. Masyadong maamo ka, masyadong mabait, kaya hindi ka nananalo laban sa kanila. Ako naman siguro ay may bahaging pagkabaliw sa loob ko, at tanging isang bahagyang baliw tulad ko ang makakayanang harapin ang mahayop na iyon. Ang plano ay ito," mabilis ko itong sinabi, "para walang pakakataon ang kapatid ko na sumalungat. Bukas ngang umaga, sususundo ko si Annika sa paaralan. Sasabihin ko sa guro na may family matter, pahihintuin ang bata ng 1 linggo, dadalhin ko si Annika rito. Ang gym ko ay may malit na apartment sa itaas, kumpletong amenities. Ikaw at si Annika ay maninirahan doon, ganap na ligtas." Tumingin ako ng malalim sa kanyang mata, inilipat ko ang aking kalmado at determinasyon sa kanya. "Walang gagawin, magpahinga ka lang, gumaling, magilom, basahin ang mga libro, manood ng pelikula, gawin ang anumang nais mong gawin, at ang pinakamahalagang bagay, kailangan mong matuto na muling mahalin ang iyong sarili. May utang ka sa iyong sarili ng isang paumanhin, at may utang ka sa iyong anak si Annika ng isang malakas na ina." Ngumisi ako sa sulok ng labi. "Ako naman, magiging ikaw na ako, magiging si Marilo na ako. Babalik ako sa bahay na iyon, hindi para magtiis, kundi para linisin. Isa-isang patatawarin ang bawat isa sa kanila sa lahat ng ginawa nila sa iyo at sa iyong anak."
Ang desperadong titik ni Marilou ay unti-unting pinalitan ng isang manipis na pag-asa. Isa-isang pinagsisigawan na siya sa dingding, wala na siyang mawawala. Mag-ingat ka. Alam ko, tumango ako, magtiwala ka lang sa akin. Isang linggo lang. Pagkatapos, kapag bumalik ka sa bahay na iyon, hindi na ito magiging impyerno, magiging lugar ito kung saan ikaw ang Panginoon. Wala na kaming sinabi pang dagdag, ang katahimikan ay nangingibabaw. Alam ngang kapatid ko na kapag nagpasya na ako, walang makakabago. Ang planong pagpapalit ng pagkakakilanlan, ang pinakamatapang na plano na maring isipin ng sinuman ay naitakda na. Kinabukasan ng umaga, nagbihis ako ng isa sa mamaayos na damit ng kapatid ko at sinubukang lumakad ng mahinahon at maamo. Pumunta ako sa paaralan ni Annika at sinundo ang bata. Niyakap ko siya at bulong na sinabi, "Annika, maayos na ang nanay. Pumunta tayo sa isang lihim na lugar, kaming dalawa lang nanay mo, ha?" Masunurin na sumama ang bata. Dinala ko si Annika sa gym at nang buksan ang pintuan ng apartment sa itaas, nakalukop ito ng liwanag ng araw at mga kulay na masasaya. Sumigaw ang bata sa tuwa nang makita ni Annika ang kanyang tunay na ina, si Marilou, na nakaupo sa sofa. Nagdagan ang iyak ng dalawang mag-ina nang mabilis silang nakayakap. Iniwanan ko silang dalawa sa isang pribadong sandali. Nagbago akong damit, isang simpleng damit sa bahay na matagal ng punit-punit. Tumingin ako sa salamin. Isa ang mukha ngunit ganap na naiba ang mga mata. Ang maamo at matakot na mga mata ay wala na sa lugar nito, ay isang matalim, mapanganib na ningning. Huminga ako ng malalim. "Marco, Aling Sally, Trisha, naparito na ako." Kinuha ko ang maleta ng kapatid ko, sumakay sa taksi, at nagpunta sa direksyon ng kanilang tahanan, sa direksyon ng pugat ng mahalimaw. Ngunit sa pagkakataong ito, ang inaabot ng mga halimaw ay hindi lamang isang biktima, ang mga ngaso ay dumating na. Huminto ang taksi sa simula ng maliit na baluktot na eskinita. Nagbayad ako, huminga ng malalim, ang amoy ng basa-basa na kanal at masamang pagkain, at dahan-dahang hinila ang maleta papasok. Kailangan kong maleta para makumpleto ang papel ng isang asawang nagbabalik pagkatapos ng galit na inalis. Habang papasok ng malalim sa eskinita, lalo pang lumikit ang aking puso. Paano nabuhay ng aking kapatid, isang dalisay at malinis na tao, sa isang lugar na mas masama pa kaysa sa pinakamasamang boarding house malapit sa aking gym? Nakatayo ako sa harap ng isang lumang bahay na semi-concrete, nangingitim na ang pintuan, na bakal, nababalatan na ang pintura. Wala akong susi kaya kinakailangan ko pa ring kumatok. Kumatok ako ng dahan-dahan, mahinahon, tiyak na ganon din ang gawin ng kapatid ko. Pagkaraan ng ilang katok, nabuksan ang pintuan. Hindi ito ang biyanang babae ang sumagot, kundi ang hipag, si Trisha. Nakaswot ito ngang pink na terno ngang pajama na may itsura ngang baboy, gusutin ang buhok tulad ngang pugat ng uwak, mukhang garang kahit halos tanghaling tapat na. Sa pagkakita kay Marilou o sa akala nila, si Marilou hindi man lang kumibo o bumati, nakbibil na lamang na ngayon sa pagamak. "O, bumalik ka pala. Akala ko ay wala na talaga. Saan ka nagpunta kagabi? O baka naman naguwi ka lang sa probinsya at umiyak sa mga lolo at lola?" Tumahimik ako at tahimik na hinila ang maleta papasok. Ang aking katahimikan ay lalong nagpainit ng kanyang ihi. "Hoy, tinatanong kita, bingi ka ba? O may tinatago kang kasamaan kaya hindi ka makasagot?" Humakbang siya papunta sa akin, itinataas ang kamay para hikain ang aking balikat, isang kilos na alam kong paulit-ulit na ginawa sa kapatid ko. Ngunit bago maabot ng kanyang kamay ang akin, aksidente ko na ring inurong ang aking katawan ng isang hakbang sapat para malagpas ang kanyang kamay sa hangin. Kasabay nito, ang maleta na aking hinihila ay nagkataon na dumipad sa kanyang paa. "Aray!" Umiyak si Trisha, pinigilan ang paa. "Ay, sorry ha." Lumingon ako, malawak na kumukurap, mukhang inosente at gulat. "Hindi ko narinig ang sinabi mo kanina, basa pa ang tenga ko sa ulang kagabi kaya medyo hindi pa ganon kalakas ang pandinig." "Anong sabi mo, Trisha?" Natigilan si Trisha. Alam nito na sadya ko,
ngunit walang patunay, napakasakop ngang, papel ngang siga-siga ngunit mahiyain na manugang walang may bibintang. Chismoso talaga. Sinisikap nitong lumakat ng hindi nagpapakitang kirot. Dun ay narinig ko ang pangalan na pinakakilala mula sa loob ng bahay, isang tunog na paus at masakim. Anong ingay iyan? Tanghaling tapat na naman, umawit na naman ng kaabalahan. Ano bang ginagawa mo diyan? Si Aling Seli, ang biyanang babae ni Marilo, ay lumabas. Nakasuot ng maluwag na damit, ngumunguya nga ang kulay pula na katas ay dumadanas sa mga sulok ng kanyang bibig. Nang makita niya ako o ang akala niya, ang kanyang manugang biglang dumurang ang masamang nga sa sahig, malapit sa aking parorunan. Nakabalik ka na pala, kaya mo pa palang iharap ang iyong mukha dito. Akala ko ay may lakas loob ka, umalis ka na ng buo. Saan mo ba dalhin ang sarili mo kapag wala ka na ring mapupuntahan? Mabuti po ang hapon. Aling Seli, mahinahon kong sinabi at yumukod ang ulo, tiyak na ganun ang gawi ang kapatid ko. Ang aking katahimikan ay muli ay naging apoy para sa kayabangan niya. Bakit ka nakatayo pa riyan? Hindi mo ba nakikita ang bahay na kalat na kalat? Pumunta ka na sa labahan, yung nga damit sa palanggana ay nakalubo na mula kahapon, amoy na. Itinuro niya ang isang malaking palanggana ng maruruming damit sa sulok ng sala. Ngumiti ako, napaka mahinahon, napaka maamo. Tama po kayo, Aling Seli. Ang kalat ng bahay ay responsibilidad ng manugang, tungkulin ko ito. Nagpalitan ng tingin si Aling Seli at Trisha at gumiti ng may pagtatagumpay. Akala nila bumalik na ako, sa dati bumalik na bilang alipin. Nagpatuloy ako. Ngunit, Aling Seli, kung responsibilidad ng manugang ang paglalaba, dapat ba namang may responsibilidad din ang maanak na babae sa bahay para sa iba pang gawain? Hindi ba po? Napatingin si Aling Seli sa akin ng may kaunting pag-alala. Bago pa man siya makasagot, lumakad na ako patungo sa malaking whiteboard sa sala. Ginagamit ito ng pamilya para sa mga listahan ng grocery. Kinuha ko ang maaka. Pasensya na kayo, habang isinusulat ko ito para hindi mapag-iwan. Nagsimula akong sumulat, binibigkas ang bawat salita, mga tungkulin ngang manugang mula ngayon, una pamimili at pagluluto para sa 3 kainan. Iyon lang, huminto ako, lumingon kay Trisha. Dahil ang babaeng tulad ko at ang babaeng tulad ni Trisha ay magkaparehong responsibilidad sa pagtulong sa tahanan. Itong ito sumulat pa ako ng mabilis ay para kay Trisha. Magwalis at magmop ngang sahig 2 beses sa isang araw, umaga at hapon. Magugas ng pinggan pagkatapos ng 3 kainan. Magasikaso ng basura tuwing gabi. Natapos akong sumulat, humakbang paatras para mapagmasdan ang aking obra. Iyon lang, napakasimpleng mga bagay. Tama ba, Aling Seli? Ang mukha ni Aling Seli ay mula sa pula, ay naging lila. Binasag ko ang pinakamahalagang puntong kahinaan niya, ang kanyang pride. Kaya niyang palakumin ang manugang sa loob ng tahanan, ngunit sa harap ng mga kapitbahay, lagi niyang gusto ang imahe ng isang mahusay na biyanang babae at isang ordinaryong pamilya. Ikaw ay matapang na mag-aral sa akin, ngumunguya ng galit ang masalita niya. Hindi po ako matapang, Aling Seli. Mabilis ko itong itinanggi. Nag-aalala lang po ako sa dangal ng ating pamilya. Hayaan ninyong magluto na po ako, siguradong gutom na rin kayo at si Trisha. Bago pa man makareaksyon ang dalawa, diretso na akong pumasok sa kusina. Iniwan sila na nakatayo sa sala, hindi makaos sa nangyari. Ang unang eksena ay matagumpay ng lagpas sa inaasahan. Alam ko na hindi sila magtatigil, ngunit ayos lang hinihintay ko sila. Ang tunay na bagyo ay darating mamaya gabi kapag ang pinakamalakas na halimaw ay bumalik. Gumugol ako ng buong hapon para ayusin ang bahay. Ngunit hindi katulad ng ginagawang kapatid ko, nilinis ko lamang ang kusina at ang silid na aking gagamitin. Ang sala ay pinaglinisan ko ng bahagya at ang silid ni Aling Seli at ni Trisha ay hindi ko hinawakan kahit isang daliri. Buong hapon ay nanatili ako sa silid at naggunwaring nag-aatubiling nagpapahinga. Sa katunayan, nag-ehersisyo ako. Nag-push up, nag-sit up, nagsagawa nga ehersisyong walang ingay para mainit ang katawan para magising ang mga kalamnan na natutulog na.
Kailangan kong nasa pinakamainam na kalagayan para sa lahat ng darating. Gabi ng iyon, ang impyerno ay tunay na bumalik. Alas 11 ng gabi, mula sa labas ng eskinita ay narinig ang paputputok ng makinang motorsiklo. Pagkatapos ay isang mapangwasak na putok ng preno. Sumunod ang mayumaw na hakbang at mga sumpang umaalingaw-ngaw sa gabi. Putang ina, natalo na naman, nasait na naman lahat. Bumalik na si Marco. Nakaupo ako sa silid, nagkukunwaring nagbabasa ng libro. Kumakabog ang puso ko ng bahagya hindi sa takot, kundi sa pananabik. Ang biktima ay nakauwi na sa kanyang kulungan. Boom! Itinatapon ang pinto sa dingding, isang malakas na tunog. Isang malaking lalaki ang naglalakat lasaw na pumasok ang katawan ay nangaamoy ng mura-murang alak, usok ng sigarilyo, at maasim na pawis. Gusutin ang baro, nakabaon ang dulong baro sa labas ng pantalon, at may mga mansa na hindi malinaw kung ano ang pinakmulan. Ang mamata ay pula at nagnangas. Siyang halimaw na paulit-ulit, nabugbog ang kapatid ko, si Marco Villanueva. Marilo, nasaan ka? Nasaan ang hamak mong katawan? Si Aling Sally at Trisha ay mabilis na lumabas mula sa kanilang mga silid. Sa pagkakita sa anak at kapatid na iyon na ganong lagay, hindi sila nagalit sa halip, mabilis silang nagpakalma. Anak, nakauwi ka na pala. Bakit ka umiinom ganyan? Pagod ka na ba? Pagod? Saan ako pagod? Itinapon ni Marco ang kamay ng ina. Natalo lang talaga ng malaki ngayon. Nasaan ang asawa ko? Nasaan na siya? Si Trisha na tulad ng isang masunuring aso, uwa na itinuro ang aking silid. Nandun siya mula pa kanina, nagtatago sa silid tulad ng daga. Saka naman ate, ngayong umaga, nakapalmukhaan pang sumalungat sa nanay. Ano? Sumalungat pa siya. Namula pa ng higit ang mga mata ni Marco. Ayos, papasukan ko siya. Nilakad niya ng matrabahong nagalaw-galaw patungo sa aking silid. Ang malalaking kamay ay nakabukas. Si Aling Sally at Trisha ay nakatayo sa likod. Ang mamukha ay punong masamang kasiyahan. Nanonod sila ang isang palabas na alam na nilang ending. Ang pintuan ng aking silid ay hindi nakalok. Inutusan niya ito at sumugod papasok. Si Jeka, matalino ka pala. Umalis ka ng gabi. Ngayon bumalik ka at nagpapalaki pa ng ulo sa aking ina. Alam mo bang ano ang gagawin ko sa iyo? Nakatayo siya sa harap ko. Ang masamang hininga ng alak ay humampas sa aking mukha. Tumingin ako sa kanya, tumingin ng diretso sa pulang mamata niya, sa bibig na punong panakot. Iniingatan ko sa alaala ang mukha na ito. Ang aking katahimikan ay lalo pang nagpagintig ng galit niya. Bingi ka ba? Ako ang kausap mo. O kailangan mo bang turuan kong kamay mo para maunawaan? Itinataas niya ang kamay, isang pamilyar na sampal, isang sampal na ginamit niya para turuan ang aking kapatid sa loob ng maraming taon, isang sampal na ginamit niya para sampalin ang sarili niyang anak na 5 taon ang edad. Turuan kita ngang aralin. Ang malaking kamot ay nakaladkad palapit, nagdadala ng hangin. Si Aling Sally at Trisha ay nakatayo sa labas ng pintuan. Ang mga ngitingang kasamaan ay namumukatkat na sa kanilang mga labi, inaabangan ang palabas. Ang sampal ay hindi kailanman dumating sa aking pisngi. Sa sandaling ilang sentimetro na lang ang layo ng kanyang kamay mula sa aking mukha, ako na nakaupo pa rin sa upuan ay gumawa ng isang kilos na halos katulad ng natural na pagre-reaksyon. Hindi ako lumayo. Bahagya akong umatras ng patalikod sapat para malakpas ang kanyang kamay sa hangin. Sa parehong sandali, ang dalawang paa ko na makapatong ay binalin paharap at malakas na tumama sa makabilang tuhod ni Marco. Pap! Pap! Dalawang tuyo at tiyak na tunog. Si Marco, na nasa posisyon ng pagampas at nawalan ng balanse, ay biglang nawalan ng pagtatayo kapag natamaan ng lakas ang dalawang tuhod. Nahulog ang buong katawan niya pasulong ayon sa momentum ng kanyang sariling sampal at tumabunan siya sa sahig. Ang ulo ay tumama sa tabing ng kama na gawa sa kahoy, isang malakas na tok. Aray, kamay ko, kamay ko. Sumigaw siya, ang pagbagsak ay nagpaikot ng kanyang sariling pulso. Ang buong bahay ay biglang tumahimik.
Ang ngiti sa mukha ni Aling Sally at Tricia ay naputol. Nakanganga silang nagtataka, hindi makapaniwala sa nakita. Si Marilu ang duwag, ang palaging umiyak na manugang paano siya. Dahan-dahan akong tumayo, pinalis ang kaunting alikabo sa damit ko, lumapit sa tabi ni Marco na nakahiga ng buo sa sahig, hawak ang masakit na pulso. Yumuko ako, ang boses ko ay punong pagmamalasakit, tiyak na papel ngang isang mabait na asawa. Ay, mahal ko, sano ka ba? Bakit naman kasi-kasing bilis-bilis nung pagkikilos? Sinabi ko na sa iyo, huwag mag-inom ng ganyan, hindi mo maayos ang balanse mo. Tingnan mo, may pasaka na sa ulo. Masakit ba? Tumingin si Marco sa akin, tumangkad. Ang sakit at pagkabigla ay nagpapalamig ng kanyang pagkalasing. Nakatingin siya sa akin tulad ng nakakitang multo. Alam niyang nangyari ang isang bagay. Naramdaman niya ang lakas na tumama sa kanyang matuhod, ngunit hindi niya may paliwanag. Walang ebidensya. Napakabilis na nangyari ang lahat. Napakaakmang nakmukhang aksidente. Ikaw, umaatubili siya. Ako nga ito. Maingat na kumukurap ako. Hayaan mo akong tulungan kang bumangon, mahal. Yumuko akong para tulungan siya, ngunit aksidente kong natapakan ang isa pang kamay niya, ang hindi masakit. Ay, muli siyang sumiga. Ay, pasensya na ha. Madilim hindi ko nakita. Mabilis kong inatrasan ang paa ko, punong ang pihati ang mukha. Masakit ba? Pasensya talaga. Si Aling Sally at Tricia ngayon ay nagsimulang lumabas mula sa shock. Nagmadali silang lumapit. Marco, anak ko, okay ka ba? Akmang gusto ni Aling Sally na sabihin na sadya ko, ngunit wala siyang patunay. Sa matang lahat, ang nangyari ay isang lalaking lasing na natisod at natumba. Isang engrandeng aksidente na walang may bibintang sa akin. Sinuri ni Marco ang kanyang mga mata sa aking mukha. Sa loob ng mga pulang mata niya, hindi na lang galit, may kaunting takot na. Hindi maliwanag na takot, ngunit naroon na ito. Ang unang aralin ay nagbunga ng lampas sa inaasahan. Alam ko na hindi siya titigil, ngunit okay lang, hinihintay ko siya. Ang tunay na laro ay nagsimula pa lamang. Pagkatapos ng gabi nga aksidente ni Marco, ang hangin sa loob ng bahay ay naging kakaiba. Si Marco, mula sa isang mapagyabang na lalaki, ay naging isang tahimik na anino. Umalis siya ng maaga, umuwi ng huli, iniwasan ako hanggat maaari. Ang takot sa maaring mangyari sa kanya kapag nagalit siya, at ang kahihiyan ang naunawa ay winasak ang kanyang pride. Si Aling Sally at Tricia, pagkatapos marinig ang kumukulong takot ni Marco, ay tahimik din. Hindi na sila naglakas loob na manggulo, magbiti ng mapanghiyang salita. Ang kanilang katahimikan ay hindi dahil sa pagsisisi kundi sa takot. Natatakot silang gagawin ko ang aking banta. Ilang araw pa ang lumipas at ang bahay ay nagkaroon ng isang peke na kapayapaan. Hindi ko ito inabala. Alam ko na ang isang sugatan na leon ay pinakamapanganib na leon. Hindi basta-basta susuko ito. Naghihintay lang ako. Sa isa pang lugar sa aking gym, may mas malaking pagbabago ang nangyayari. Tuwing gabi, pagkatapos ng aking serbisyo sa pamilya ni Marco, nagmamaneho ako pauwi sa gym para bisitahin ang dalawang mahal ko. Iyon ang aking masandali ng kapayapaan. Kaming tatlong nagkakasama kumakain ng prutas, nanonood ang animated na pelikula kasama si Annika, at nagkukuwento. Ikukwento ko kay Marilu ang mga nangyayari, ngunit sa maliwanag at nakatuwang paraan, binabawasan ang totoong panganib para hindi siya nag-alala ng labis. Kapatid, alam mo, kanina ay nakaslip si Marco sa sahing banyo at bumagsak ng kahindik-hindik. Siguradong siya ay nakaramdam ng refreshing. O kaya naman, kanina ay nagluto ako enigay espesyal na chicken salad para sa amiga kaibigan ni Marco na dumating para uminom. Nakita mo sana ang kanilang mga mukha nang makita ang salad na may olive oil at apple cider vinegar. Unti-unti, ang mga ngiti ni Marilu ay nagbabalik. Isang gabi, pagkatapos ipakita ko ang isang maikling video ng isa sa mga kamag-anak ni Marco na nahulog ng hindi inaasahan mula sa isang bilok na ginuhit ko sa sahig bilang hamon, umiyak si Marilu sa tawa. Tunay na halahakan, malakas, masaya, hanggang dumaloy ang luha. Marichel, napakagaling mo.
Tingnan mo ang mukha ng lalaking iyon habang nahuhulog nakakatawa ng sukdulan. Sa sandaling iyon, napaktanto ko nakbabaho si Marilo. Ang panalaban ko, kahit pumalit lamang, ay naktanim ngang binhi sa kanyang puso, binhingang dignidad at lakas ng loob. Nagsimulang makita ni Marilo na hindi niya kailangang magtiis. Nagsimula niyang mapagtanto na ang mga nagpapahirap sa kanya sa katunayan, sila rin ay natatakot kapag may sumasalungat. Marichel, biglang nagsalita si Marilo isang gabi, seryoso ang tono. Tama ka, masyadong mahina ang loob ko. Pinayagan ko silang trampaluhan ako at ang aking sariling anak. Hindi ako nagsalita, nakinig lamang. Bukas, gusto ko na gumawang isang bagay, gusto kong matuto, gusto kong matuklasan muli kung paano maging malakas. Ngumiti ako. Kinabukasan nakipag-ugnayan ako sa isang kilalang sentro ng konsultasyon ng psikolohiya. Nag-enroll ako para sa kapatid ko sa isang espesyal na kurso, isang kurso tungkol sa kababayhang may dignidad at mga kasanayang pansariling proteksyon. Sa simula ay nag-aatubili pa si Marilo. Maaari bang matuto ako nito? Natatakot pa rin ako. Ano ba ang kinatakutan mo? Itanong ko. Ang maging masyadong malakas. Ang hindi na tinuturing na mabuting manugang sa kanilang mga mata. Ang aking masalita ay tumasak sa puso ni Marilo, tumahimik siya at tumango, at kaya nagsimula ang bagong paglalakbay ng kapatid ko. Sa bawat araw, habang lumalaban ako sa harapan, si Marilo, pagkatapos may hatid si Anika sa isang malapit na siningklase, ay nagbibiyahe nang mag-isa sa pamamagitan ng jeep papunta sa sentrong konsultasyon. Doon, nakikilala niya ang mga babae na may parehong kapalaran, nakikinig siya, nagbabahagi, natututo siya tungkol sa karapatan, tungkol sa hangganan ng pagtitiis, natututo siya kung paano sabihin ang hindi, kung paano ipahayag ang damdamin ng maayos. Sumali pa siya sa isang pangunahing self-defense class. Hindi siya natututo para manalo sa away, natututo siya para hindi na matakot. Tuwing gabi nang makita ko ang kapatid ko, iba siya. Hindi na siya umuusal, hindi na siya humihinga ng malalim sa pag-aalala. Nagsasalita na siya ng mas marami, ngumingiti ng mas madalas. Marichel, alam mo ba? Isang gabi, ikinuwento niya sa akin, sinabi ng aming psikolohista ngayon na ang katahimikan ko ay pagsangayon ko sa kasamaan na ginagawa sa akin. Nagkamali ako, Marichel. Ngumiti ako. Ang marupok na uod ay nagsimula nang lumabas sa sarili nitong kulungan, at alam ko na ang araw na magiging mariposa ito ay hindi na malayo. Sa kabila nito, ang aking trabaho sa bahay ng Villanueva ay narating na ang ikalawang yugto, ang pag-atake sa pinaka-pinahalagahan nila, ang kanilang pera. Pagkatapos matagumpay na matumbok ang tatlong ito sa lakas ng loob at psikolohiya, alam ko na panahon na para hampasin ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang katawan, ang kanilang pitaka. Para sa mga taong praktikal at makasarili tulad nilang tatlong ito, walang bagay na mas masakit kaysa sa pagtanggal ng pinakukunan ng pera. At ako, bilang bagong tagapamahala ng tahanan, ay magsasagawa ng isang radikal na reforma sa pinansyal. Isang umaga, imungkahi ko ang isang pulong ng pamilya. Mahal ko, sinabi ko kay Marco nang dating galing sa trabaho, ang tinik ay punong konstruktibong hangarin. Sa palagay ko, ang pamilya natin ay dapat magkaroon ng isang pulong para malinaw, ang pinansyal para maayos ang pera, tumatagal ang pagmamahal. Nang marinig ni Marco ang dalawang salitang malinaw ang pinansyal, ang mukha niya ay naging berde ngunit walang dahilan para tumanggi. Kaya ang pangalawang pampamilyang pulong ay naganap, ngunit ngayon ako ang namuno. Iniimbitahan ko sina Aling Chelly at Trisha para sabay na makinig. Inilapag ko sa mesa ang isang notebook at isang ballpen, bulaklak ng tahanan. Mahal, Aling Chelly, Trisha, ngayon ay ipahihintulot ninyong ipakita ko ang sitwasyon ng ating pamilya sa nakaraang buwan para magkaroon tayo ng mas maayos na plano sa gastusin. Nagsimula akong maglistahan, maingat ang bawat salita. Una, ang kita ng ating pamilya. Ang kita namin ay nakmumula sa dalawang pinakukunan, ang aking sweldo at ang sweldo ni Marco.
Ang aking sweldo pagkatapos ng lahat ng bawas ay 8,000 piso. Ang sweldo ni Marco ay 30,000 piso. Ang kabuwang kita ng ating pamilya ay 38,000 piso sa isang buwan. Huminto ako at tumingin sa 3 tao. Ang kabuwang gastos ng pamilya sa isang buwan ay 14,000 piso. Lahat ng halagang ito mula noon hanggang ngayon ay ako lamang ang nagbabayad mula sa aking sweldo. Ibig sabihin, bawat buwan, ako ay nakakaroon ng 6,000 pisong kakulangan. Nagsimulang hindi maging comfortable si Aling Sally at Trisha, si Marco ay ibinaba ang ulo. Nagpatuloy ako, pantay-pantay ang tono. Bukod dito, mayroon pang iba pang gastos na sa aking palagay ay dapat na isama sa ibinahaging gastos ng pamilya. Tumingin ako ng diretso kay Trisha. Nong nakaraang buwan, humingi si Trisha kay Marcong 25,000 piso para sa bagong iPhone. Tama ba, Trisha? Namula ng husto ang mukha ni Trisha. Ibinigay ng kuya iyon sa akin. Oh, alam ko na ibinigay ni Marco ngunit ang pera ni Marco ay kita ng pamilya natin. Kaya ang 25,000 piso ay dapat na isama sa mga gastos ang pamilya. Lumingon ako kay Aling Sally. At, Aling Sally, nung nakaraang buwan ay nagsabi kayo na gusto ninyong pumunta sa Bohol kasama ang grupo ng mga kaibigan. Nagbigay si Marcong 20,000 piso, iyon din ay gastos ng pamilya. Nagsimulang maktutol si Aling Sally. Yun ay para sa pagpapalawak na karanasan, para magkaroon ng pagpapahalaga ang ating pamilya. Naintindihan ko po iyon, maingat na tumango ako, kaya naman isinama ko rin. Ang kabuwang gastos sa nakaraang buwan ay 14,000 piso para sa regular na gastos at 45,000 piso para sa pagpapalawig ng karanasan at pagpapabuti ng teknolohiya. Kabuuan 5,000 piso. Inilagay ko ang ballpen. Habang ang ating kabuwang kita ay 38,000, ibig sabihin, ang pamilya natin ay nakakaroon ng 21,000 piso ng kakulangan sa bawat buwan. Tumingin ako sa tatlon. Sa palagay ko, kung magpapatuloy tayo sa ganitong paraan, malapit na tayong malugi. Kaya naman, mayroon akong ilang mungkahi. Ano ang ibig mong sabihin? Maingat na nagtatanong si Aling Sally. Napakasimple po. Ngumiti ako. Una, ang buong sweldo ni Marco ay hindi na ibibigay kay Aling Sally para hawakan. Magbubukas kami ni Marcong isang joint account. Ang sweldo naming dalawa ay idadaan doon. Ang lahat ng gastos sa bahay kahit aspile o sasakyan ay kailangang may resibo at itala. Tumingin ako kay Trisha at kay Aling Sally. Ang mga personal na gastos, pagbili ng cellphone, pagbabakasyon, pamimili ng branded na damit ay ganap na titigil. Kapag talaga ay may pangangailangan, kailangang ipaliwanag ang dahilan at makuha ang pagsang-ayon ng aming dalawang mag-asawa. Dahan-dahang tinanggal ko ang ballpen at tumingin sa tatlo. Ang ibig sabihin nito, simula ngayon, wala nang paglalabas ng pera ng walang dahilan. Sinabi ni Aling Sally, ikaw ba ay nagnanais na kontrolin ang pera ng aking anak, palong-palat sa mesa? Hindi po ako nagkokontrol, Aling Sally. Umiling ako. Nag-aalok lang po ako ng maayos na pamamahala ng pinansyal para hindi tayo malugi. Ito ang tanging paraan para hindi mabigo ang ating pamilya. Naging matik ang tono ko. Kung hindi sang-ayon si Aling Sally at si Marco, mayroon din akong ikalawang mungkahi. Mula sa susunod na buwan, wala na akong ikakaltas kahit 1 piso sa ibinahaging gastos. Ako ay mag-ingat na lang sa sarili at kay Anika. Ang 30,000 piso ni Marco, hawakan na ni Aling Sally at ayusin na para sa lahat ng gastos ng pamilya. Biglang nagsalita si Marco sa kauna-unahan niyang beses ng may tiyak na pahayag. Nay, palagay ko ang sinasabi ni Marilo ay may katuwiran. Ang pagtataksil ni Marco ay nagulat kina Aling Sally at Trisha. Ngunit sa dalawang laban sa isa, walang magagawa sila. Ang aking reforma sa pinansyal ay tumama ng napakahalagang suntok sa gawingang pag-aaksaya ng tatlong ito sa pagtigil ng walang katapusang daloy ng pera. Ang kanilang buhay ay naging napakahirap. Si Trisha, na walang pera para pamimili, walang pera para sa mga tropa, naging mainit ang ulo at mapangreklamo. Si Aling Sally naman, wala ng pera para spa,
Wala ng pampaganda, wala ng ipagmamalaki sa mga kaibigan na ramdaman niyang para bang tinanggal sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Silang tatlo ay nagsimulang magaway-away sa isa't isa. Si Marco naman ay nagiging pinakamalaking biktima, nagipit siya sa pagitan ng isang asawa na humahawak ng pera at isang ina at kapatid na walang tigil na nanghihingi, naging tamlay siya, nawalan ng direksyon. Alam ko na ang kapayapaang ito ay pansamantala. Ang isang tinatamaan at napipigilan ay mas mapanganib kaysa sa isang bukas na nagtatalo. At dumating ang takot na iyon sa akin ng isang araw. Nakatanggap ako ng tawag mula sa isang insurance company. Lumabas na si Marco ay lihim na nagbilingang isang life insurance policy para sa akin mahigit isang taon na ang nakaraan nakakahalaga ng 5 milyong piso. At ang tanging tatanggap, siya lamang. Naglagda si Marilu ng hindi mabuti nabasa ang kontrata dahil nagtitiwala siya sa asawa. 5 milyong piso, isang napakalaking halaga para gawing kasamaan ang puso ng isang tao. Dahan-dahan, nagsimulang maramdaman ng aking balahibo ang isang malamig na presensya na kunwaring hindi ko alam ang anumang bagay nagpanatili ng kalmado. Ngunit sa gabi, nang natutulog na ang lahat, lihim akong nag-install ng ilang dagdag na pinakamaliit na CCTV camera. Hindi lamang sa sala kundi pati na rin sa hallway, sa kusina at sa loob ng silid ni Aling Sally. Mayroon akong napakasama na kutob. At ang aking kutob ay napatunayan. Ilang gabi pagkatapos, ang maliit na kamera sa silid ni Aling Sally ay nakakuha ng isang lihim na pulong sa itaas. Nga halos alas 12 ng ating gabi, nang sa isip nila ay natutulog na kami ni Anika, lihim na pumasok si Marco at Trisha sa silid ng kanilang ina. Ang tatlo ay nagbulong-bulungan. Ang tunog ay hindi ganun kaklaro ngunit sapat para marinig ko ang mga susing salita na nagpapakulo ang aking dugo. Hindi na tayo mabubuhay ng ganito, puno ng put ang tinik ni Aling Sally. Hawak niya ang lahat ng pera ngayon pati na rin ikaw, Trisha. Mahirap na tayong lahat. Kuya naman reklamo ni Trisha. Kanina naman palagi. At pagkatapos ang boses ni Marco, mababa at puno na plano, nahanap ko na ang sagot, kailangan lang na maaksidente siya. Isang simpleng aksidente sa loob ng bahay. At ang insurance na 5 milyon ay sapat para mabuhay tayong lahat ng comfortable. Ang puso ko ay parabang tumihil sa paktibok. Paano? Bulong ni Aling Sally, bahagyang nangingini. Sleeping pills. Ang boses ni Marco ay malamig tulad ng yelo. Ilalagay natin sa orange juice na lagi niyang iniinom bago matulog. Pag nagagawa na niyang umantok at hindi na malinaw ang isip, dadalhin natin siya sa banyo. Ang sahig ay madulas. Isang aksidenteng pagbagsak, walang magtatanong. Nakaupo ako sa kama sa dilim, ang aking buong katawan ay naging malamig. Hindi ako takot. Hindi ako umiyak, ang galit ay naging isang nakakasugat na katahimikan. Naisip ko ang taong pinag-asawahan ng kapatid ko, ang ina ng asawa, ang kapatid ng asawa, ang tatlo, nang walang kahit kaunting pag-alangan, ay pinakakasunduan ang pagpatay sa isang tao para sa pera. Tawagan agad ko si Marilu, kinuwento ko ang lahat. Sa kabilang dulong linya, nanahimik siya ng matagal, at pagkatapos ay nagsalita isang tinik na hindi ko pa narinig mula sa kanya. Marichel, gawin mo ang lahat ng sa iyo ay tama, panahon na para makaatake ang katarungan. Alam ko na tunay na nagbago ang kapatid ko, at wala na rin akong pag-alangang maramdaman. Ang isang perpektong bitag ay naghihintay para sa tatlong hayop para pumasok sila ng mismo. Kinabukasan, kumilos ako na parang walang nangyari. Nagpunta pa rin sa tindahan, nagluto pa rin ng mahinang magapagkain. Samantala, ang tatlong ito ay naging iba, napakamasaya, napakamaamo sa akin. Si Aling Sally, na sa mahabang panahon ay hindi huminto sa ngangawa, ay bigla na ngayong nakukunwaring nagmamalasakit. Anak, kumain ka, mukhang maputla ka ngayon, kumain kang mabuti. Si Trisha ay parang nagsimulang maging mapaglingkod. Ate, may matutulungan ba kitang gawin? Magpahinga ka na, ako ang maghuhugas ng pinggan. At si Marco, nagdala ng bulaklak, nagsalita na matamis na salita.
mahal ko, nagkamali ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon, magbabago talaga ako. Tinitignan ko ang sirkong ito sa harap ko at sa loob ko ay isang sukdulang pakasuklam ang umalon. Ang mataong ito ay gumaganap ng kanilang huling papel bago ibaba ang kurtina ng kanilang sariling dula. At ako ay gumaganap ka sa Manila. Gabi ng iyon tulad NG dati. Pagkatapos NG apunan ay pumunta ako sa silid para magbasa NG libro. Mag-alas 9, pumasok si Marco na may hawak na baso NG orange juice. Mahal, uminom kapiet ko mismo, sariwang kaluluwa. Numiti siya, ang hiting hindi maring making mas mapakkunwari. Tumingin ako sa kanya, pagkatapos tumingin sa orange juice na dilaw at maningning sa liwanag. Alam ko na sa loob ng mahal na juice na ito ay isang lason, isang one-way ticket papunta sa plano nilang kamatayan. Ngumiti ako isang ngiting katulad ng dating ginagawa ni Marilow. Salamat mahal, lagi kang maasikaso. Kinuha ko ang baso at dinala sa labi, nakukunwaring uminom ng kaunti. Sa katunayan, nidikit lang ang labi ko sa baso at dahan-dahang ini, hilik para tumulo ang kaunting likido sa baba ko. Pagkatapos ko itong pinunas ang kamay, nagtaga na rin akong isang vitamin C na effervescent tablet na nakatago sa aking palat habang hindi nakatingin si Marco. Tahimik kong ibinaksak ito sa baso, lumilikhang tunog mubula na tila iniinom ko talaga. Masarap mahal, ibinaba ko ang baso halos puno pa rin ito. Nahingang malalim si Marco, akala niya uminom na ako. Uminom na ng buo, magpahinga ka ng maaga, mukha kang napuyat. Umalis siya, agad ko itong kinuha. Ang isang malinis na bote, inilipat ang karamihan ng juice doon, isinara ng mahigpit, at inilagay sa aking bag. Ito ang magiging ebidensyang hindi maaring itanggi. Counting juice ang natirang sa ilalim ng baso at dinala ito sa lababo para banlawan. Bumalik ako sa silid, binuksan ang maliit na kamera na nakatago sa bookshelf. Lahat ay handa na. Umigit kumulang 15 minuto ang lumipas. Nagsimula na akong kumilos. Lumabas ako, NG silid, hawak ang ulo ko. Mahal, hindi ko alam bakit pero nahihilo na ako ng sobra. Si Marco, si Aling Chelly, at si Trisha ang tatlo ay naroron sa sala, nakatingin sa telebisyon ngunit palaging nakapansin sa direksyon ng aking silid. Sa pagkakita sa akin na lumalabas, nagpalitan silang makabuluhang tingin. Mahal, okay ka ba? Mabilis na lumapit si Marco at sinuportahan ako. Baka pagod ka lang, magpahinga ka na. Hindi ko alam inaantok na ako ng sobra. Mahinahon ang aking boses at nakadikit ang ulo sa kanyang balikat. Sa katunayan, naramdaman ko ang kanyang braso na nanginginig sa excitement habang hawak niya ako. Sige. Dadalhin kita sa silid para matulog, sinabi niya. Ang boses ay punong pagmamalasakit ngunit naramdaman ko ang panginginig ng excitement sa kanyang braso. Inakay niya ako hindi patungo sa aming silid tulugan, kundi patungo sa banyo. Sumabay din si Aling Chelly at Trisha sa likod. Hayaan kami ni Trisha na tumulong mahal. Napakaantok mo, hindi ka maasikasong isang tao. Nagpanggap akong ganap na nawalan ng malay. Malambot ang buong katawan, hayaan silang akayain ako. Bilisan na, malumanay na utos ni Marco, ibuhos ang tubig na may sabon sa saig. Si Trisha ay mabilis na kumilos, ang puting bula ang sabon ay mabilis na kumalat sa sahig ng banyo. Ayos no? Dalhin siya sa gitna. Inagapay nila ako sa gitnang banyo, inupo sa sahig. Nanay, hawakan mo ang ulo niya. Trisha, hawakan mo ang paa. Iniutos ni Marco, ang boses ay malamig tulad ng yelo. Nakasara pa rin ang aking mamata ngunit naririnig ko ang bawat salita, bawat hininga ng tatlong ito. Narinig ko ang bulong ni Aling Chelly, bilisan na, anak para makaalis na. Narinig ko ang ngiti ni Trisha, malakas ang palo para hindi na siya magigising. At pagkatapos naramdaman ko ang kamay ni Marco, ang kamay ng asawa ng aking kapatid na unti-unting humawa sa aking buhok. Hinahawi ang ulo ko patalikot, iniaim patungo sa matigas na gilid ng bathtub. Paalam na, mahal ko, bulong niya, ang tinig ay walang habag at malamig. Ito ang sandaling aking hinihintay.
Sa eksaktong sandaling ginamit niya ang lakas para ibagsak ang aking ulo sa bathtub, ako na akala nilang ganap na wala sa katinuan ay biglang binuksan ang mamata. Sa isang segundo, nakita niya ang aking mamata. Hindi na ang maamo at takot na mga mata ng kapatid kong si Marilo, iyon ay mamata ng isang mandaragit na hayop, malamig at puno ng kamatayan. Natulala siya ng isang saglit, at ang isang saglit na iyon ay sapat na. Sa isang kilos na paulit-ulit ko ng sinanay ng libu-libong beses, ginamit ko ang aking dalawang nakakurba na paa para sipa ang tiyan niya. Hindi masyadong malakas ang sipang, ngunit ang pagkabigla at ang madulas na sahig na punong sabon ay nagbungang pinakamataas na epekto. Si Marco, ang buong katawan ay nakabuhat pasulong, ay biglang nawalan ngang suporta. Isang sigaw ngang sindak at ang buong katawan niya ay bumaksak paatras ayon sa eksaktong kwento na kanyang inimbento. Bong! Ang ulo ni Marco sa halip nga, ulo ko ay tumama sa tabing bathtub ng may matinding ingay. Siya ang humiga, hindi gumagalaw. Ang nga mata ay bukas ng malawak. Ang dugo ay naksimulang dumulas mula sa likod ng ulo, kumakalat sa puting sahig ng banyo. Si Aling Celia Tricia ay nakatayo na parang mga estatwa, hindi makapaganggig, hindi makapagsalita. Tumingin sila kay Marco at muli sa akin ang taong mabagal na tumayo, pinupunasan ang bulan ng sabon sa damit. Bakit? Magandang palabas. Bakit hindi kayo nagpapatuloy? Ang tunog ng sirena ng pulis ay mula sa malayo, ay unti-unting lumalapit, unti-unting nagiging mas malinaw, pumupunit ng katahimikang gabi. Tinanong ni Aling Celi, ang tinig ay nanginginig at punong takot. Pulis, bakit may pulis? Dahil pinindot ko ang emergency button sa aking smartwatch ko, mahinahon kong sinabi, nang eksakto sa sandaling dinala ni Marco ang basong orange juice sa aking silit. Ang bitak ay naksapin na, ngunit ang nasa loob ang bitak ay hindi ako. Ang boses ng sirena ng pulis ay napirasong tumibok sa dilim, unti-unting nalapit, naging mas malinaw. Para sa akin, iyon ay musika ng katarungan. Para sa kanila, iyon ay tunog ng kamatayan. Bong, bong, bong. Ang pintong bahay ay inudyukan ngang malakas mula sa labas, kasabay ngang isang malakas na utos. Pulis, buksan ang pinto. Si Aling Celi at Tricia ay tulad ng dalawang anino na nawalan kaluluwa, nilayo nila ang hawak sa akin at natulala sa gitna ng banyo. Sige, papuntahin ko sila. Lumakat akong tahimik, dumaan sa dugo na kumakalat sa sahig, pumakpag ng damit ko at lumabas ng banyo patungo sa sala. Binuksan ko ang pinto ng bahay. 5 o 6 na pulis na nakasuot ng uniforme ang mabilis na pumasok, kasama ang isang medical team. Sino ang tumawag? Ano ang nangyari? Tanong isang matandang pulis, marahil ay isang opisyal. Ako, mahinahon ko siyang sinalubong. Ang tinig ay mahinahon ngunit bahagyang nanginginig, papel ng isang asawang nagulat. Ang asawa ko, sinubukan niyang patayin ako, pati na rin ang kanyang ina at kapatid. Nilagyan nilang gamot ang aking orange juice at pagkatapos ay inakay nila ako sa banyo para itulak ang aking ulo sa bato para gawing aksidente ang lahat. Nagawa kong lumaban, ngunit siya ang nahulog. Ang opisyal ay nagunot, tumingin sa aking mahinahon na anyo, pagkatapos ay sumilip sa loob ng banyo. Ang eksena sa loob ay nagsasalita ng higit sa lahat ng salita. Ang mga pulis ay agad na pinasel ang lugar. Ang medical team ay nagmadaling pumasok para tulungan si Marco. Ang biktima ay nasugatan ang ulo, malaking dugo, kailangan agad dalhin sa ospital, ulat ng isang nurse mula sa loob. Si Marco ay mabilis na nilipat sa isang stretcher at dinala sa labas papunta sa ambulansya. Si Aling Celi at Tricia, tulad ng dalawang malupit na anino, ay pinigilan ng dalawang pulis. Sino kayo? Ano ang kaugnayan ninyo sa pangyayari? Nag-alboroto si Aling Celi, sinisikang lumaban. Ito ay ginawa niya, siya ang nagbitag sa amin, siya ang sumapak sa aking anak. Lumingon sa akin ang opisyal. Tahimik na kumuhang cellphone mula sa bag ko, pinabuksan ang video na nakuhang maliit na kamera na nakatago sa bookshelf ng aking silid. Sir, ito ang lahat nangyari mula sa sandaling dinala ni Marco, ang juice hanggang sa sandaling inakay nila ako sa banyo at pinlano ang lahat. Makikita ito ng malinaw. Tinanggap ngang opisyal ang telepono at mabusising pinakmasdan ang video. Habang pinapanood,
lalong naging seryoso ang kanyang mukha. Ibinalik niya ang telepono sa aking kamay, pagkatapos ay nagsenyas sa mga kasamahan, i-detain ang dalawa para sa investigasyon. Hindi ako pupunta. Inilagay niya kami sa bitag. Sumigaw si Trisha habang sinisikang lumaban. Si Aling Jelly naman ay lumuhod sa sahig, umiyak at nagmumura ng paulit-ulit. Natapos na talaga lahat. Hindi ko na sila pinagmasdan pang higit. Pumunta ako sa sala, kinuha ang boteng orange juice na aking itinago. Sir, ito ang likidong ibinigay nila sa akin. Sa palagay ko ay may halong sleeping pills, pakipadala po ito sa laboratorio para sa pagsusuri. Maingat na tinanggap ng opisyal ang sample. Tumingin siya sa akin, ang tingin ay hindi na pag-alinlangan kundi paggalang. Napakatatag at napakatalino ninyo. Ate, walang mag-alala, ito ay aming iimbestigahan ng lubusan at ibabalik ang katarungan sa inyo. Nang lumayo na ang sasakyan ng pulis at umangkas ang iyak ng mga nahuli, naupo akong biglang sa sofa, ang buong katawan ko ay biglang naging pagod. Naramdaman ko ang isang napakalalim na kapaguran pisikal at psikolohikal. Natapos na ang digmaan. Nanalo ako. Ngunit bakit hindi ako nakakaramdam ng tuwa? Naramdaman ko lamang ang isang napakalim na pagod at isang lungkot para sa isang pamilyang sarili nilang winasak ang kanilang kinabukasan. Ang kaso ng asawang mandirigma na nagbagsak ng 3 kasapingang pamilya ng asawa na nagplano ng pagpatay ay nagdulot ng kaguluhan sa buong kapitbahayan sa pamamagitan ng mga hindi mapapabulaan ng ebidensya, ang video na nagpapakita ng buong balak, ang orange juice na may halong mataas na dosis ng sleeping pills, at ang sarili kong patutuo si Marco at ang kanyang pamilya ay walang paraan para tumakas sa pananagutan. Si Marco, pagkatapos ngang isang kritikal na operasyon, ay nagising ngunit may mga pinsala sa utak at nangangatalang pananalita. Nakatayo sa harap ng hukuman, wala na ang dating kayabangan, nangungulumihim sa takot at pagsingaw ng pagsisisi. Si Aling Jelly at Trisha, bilang makasabwat, ay kailangang harapin rin ang hatol. Ang balakin ng pagpatay na may plano at pagtutulungan ay isang napakabigat na kasalanan. Ang hukuman, pagkatapos suriin ang lahat ng pangyayari, ay nagbigay ng kop na parusa. Si Marco bilang pangunahing balak ay nakatanggap ng pinakamataas na parusa. Si Aling Jelly at Trisha bilang makasabwat ay kailangan ding bayaran ang kanilang mataon sa likod ng mabakal na rehas. Hindi ako pumunta sa pagdinig. Hindi ko na nais pang makita ang kanilang mga mukha. Inatasan ko ang lahat sa aking abogado. Sa araw na nabasa ang hatol, isang maikling mensahe lamang ang natanggap ko mula kay Marilo. Natapos na, ate, naipatupad na ang katarungan. Tama, naipatupad ang katarungan. Ngunit ang tunay na digmaan ng aking kapatid at akin ay nagsisimula pa lamang. Ang digmaan para sa pagaling, para sa muling pagkita ng sarili. Pagkatapos ng lahat, sinundo ko si Marilo at si Annika at pinauwi sila sa dating tahanan. Ang bahay ay malinis na, wala nang aninong ng pamilya ng nakaraan. Ngunit alam ko na ang mahindi nakikitang alaala ay nandun pa rin sa bawat sulok. Kapatid, isang araw ay sinabi ko kay Marilo, ibenta na natin ang bahay na ito. Nagulat si Marilo, ibenta? Ngunit ito ang bahay namin ng mag-asawa. Wala na itong pagkakahayag bilang bahay. Umiling ako at hinawakan ang kamay niya. Kapag masyadong maraming masamang alaala ang nakabaon sa isang lugar, kailangan ang bagong simula isang lugar na walang anino ng nakaraan. At ginawa namin iyon, ipinagbili ang bahay at ang pera ay hinati ayon sa hatol ng hukuman sa annulment ni Marilu. Sa pera na iyon, hindi kami bumili ng mas malaking tahanan. Bumili kami ng isang maliit ngunit magandang apartment sa isang bagong lungsod komunidad, malapit sa paaralan ni Annika at malapit sa aking gym. Sarili naming inaayos ang bagong tahanan. Tinahi ni Marilo na palagi namang magaling sa kamay ang magkurtina ng maliwanag na asul na kulay, kulay ng pag-asa. Si Annika naman ay masayang nagtutula nga drawing na sarili niyang gawa sa dingding. Ang maliit na apartment ay unti-unting napuno ng tunog ng tawa, ng init ng pagmamahalan.
Si Marilo, pagkatapos ng ganap na pagaling, ay hindi bumalik sa dating trabaho. Sinabi niyang gusto niyang gumawa ng isang bagay na mas makabuluhan. Sa pahikayat ko at pagkatapos ng kanyang kurso sa psikolohiya, nagpasya siyang maging isang tagapagsangguni, isang kasama ng mababaeng biktima rin ng karahasan sa tahanan. Ginagamit niya ang kanyang sariling kwento, ang kanyang personal na pag-unawa sa nakaraan niyang karanasan para tulungan at bigyang lakas ang iba. Ako naman ay nananatiling ako pa rin, ang mandirigmang babae, maikling buhok, malakas, at may kaunting pagkabalif. Ang aking gym ay lalong lumaki ang bilangang mga estudyante, lalo na ang mga babaeng estudyante. Pumupunta sila hindi lamang para matuto ng siningang paglalaban, kundi para matuto ng paraan ng pag-alaga sa sarili, para matuto ng pagsabing ang hindi sa kawalan ng katarungan. Isang hapon, umupo kami ni Marilo sa balkonahe ng aming bagong tahanan, tinitignan ang lungsod na unti-unting nagpapaliwanag ng ilaw habang lumalapit ang gabi. Si Anika ay nakaupo sa kandungan ng kanyang ina, masayang naglalahad ng nangyari sa paralan. Marichel, biglang nagsalita si Marilo, ang tingin ay nakaabante sa malayo. Dati ay naniniwala akong tapos na ang aking buhay. Gustong na rin akong mamatay para matapos ang lahat. Mahigpit ko siyang hinawakan ang kamay, ngunit ngayon lumingon siya sa akin at ang kanyang mata ay hindi na walang buhay, nagliliwanag na itong isang malalim na kaligayahan. Ngayon ay nakikita ko kung gaano kahalaga ang buhay na ito. Ang kaligayahan ay hindi nangangahulugang hindi kailanman matitisod. Ang kaligayahan ay ang pagkakaroon ng lakas para bumangon pagkatapos ng bawat pagbagsak. Ngumiti siya, isang ngiting maganda at maliwanag, ngiting hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Salamat, Marichel. Salamat hindi lang sa pagligtas sa aking buhay kundi sa pagligtas sa buong buhay ko. Inililigtas natin ang isa't isa, kapatid. Ngumiti rin ako. Tama. Nagligtas-ligtas tayong isa't isa. Ang kapatid ko, sa pamamagitan ng kanyang kahinaan, ay nagising ang halimaw sa loob ko. Ako naman, sa pamamagitan ng aking lakas, ay nakatulong sa kanya na muling matakpuan ang kanyang sarili. Tumingin ako sa langit. Ang mga unang bituin ay nagsisimula ng lumabas. Alam ko na ang paglalakbay sa hinaharap ay mahaba pa at mayroon pang mga hamon at pagsubok na darating, ngunit hindi na ako natatakot. Sapagkat alam ko na hindi na ako nag-iisa. Sa tabi ko ay ang aking kapatid, ang aking pamangkin, isang pamilya. Isang pamilyang muling itinayo mula sa mga abo, mas matatag at mas matibay kaysa dati. Ang aming kwento ay marahil isang pagpapatunay na ang katahimikan ay hindi palaging ginto. Minsan, ito ay pagsangayon sa kasamaan at ang katarungan ay hindi kailanman kusang loob na darating. Kabilang ito sa mga taong may tapang na tumayo para ipaglaban ang kanilang sariling buhay at dignidad. Mga kababayan, habang niririnig ninyo ang kwento ng makapatid na Marichel at Marilo, marahil ay nakikita ninyo ang sarili o ang ilang babay na inyong kilala. Imaheng sakripisyo, na pagtitiis, na pagnanais na pangalagaan ang isang tahanan kahit anong mangyari. Ngunit ang kwentong ito ay hindi lamang nagtatapos sa pagbabalita ng sakit. Nagpapaliwanag ito ng isang apoy, isang malalim na aral tungkol sa halaga ng sariling pagpapahalaga at sa hangganan ng pagtitiis. Ang unang aral, ang sakripisyo, ay mahalaga lamang kapag inilalagay sa tamang lugar para sa mga taong karapat-dapat at kapag binibigyan ng katumbas na respeto. Kapag ang iyong sakripisyo ay tinuturing na likas na obligasyon, kapag ang iyong katahimikan ay nagiging pagsangayon sa karahasan at kawalan ng respeto, hindi na ito katangian, ito na ay pagpapahina ng sarili. At hindi ka lamang nasaktan ng nag-iisa, lihim mo ring tinutulungan ang kapaligirang mapanganib na lumago, kung saan ang pagkamakasarili at karahasan ay pinaalagaan. Ang ikalawang aral, ang dignidad ay hindi bagay na ipagpapalit. Maaari mong mahalin ang isang tao ng buong puso, maaari kang magsikap para sa pamilya ng asawa mo, ngunit huwag kailanman iwala ang iyong sarili. Huwag hayaang ang sinuman ay may karapatang yurakan ang iyong pagkatao, katawan, at mga pinapahalagahan.
Ang pagtindig para sa iyong sariling hangganan ay hindi pagkamakasarili, iyon ay dignidad. At ang panghuling aral, ang kwento ay isang malinaw na pagpapatunay ng kapangyarihan ng tunay na pagmamahal ng pamilya. Sa pinakamadilim na sandali, ang walang kondisyong pagmamahal ng isang kapatid ang naging ilaw na nagabay sa daan ang humila sa kapatid na si Marilu mula sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Naalala nito tayo na laging buksan ang puso sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin, huwag subukang dalhin ng mag-isa ang sakit. Isang salita sa tamang oras, isang yakap sa tamang sandali ay maring makligtas na isang buong buhay. Huwag magpagapi sa kahihiyan o takot, huwag mag-isolate ng sarili sa impyernong ginawang iba, at sa kahuli-hulihan lagi kang may pagpipilian. Kahit gaano kasama ang sitwasyon, kahit pakiramdam mo ay naibayo ka sa dingding, mayroon ka pa ring pagpipilian, manatiling biktima o tumayo bilang isang mandirigma. Tulad ni Marichel, hindi lahat ay may kakayahang makipaglaban sa pisikal na paraan. Ngunit lahat ay maaring magbihis ng sariling isang armas, ang kaalaman, ang pagiging matalino, ang lakas ng loob. At tulad ni Marilu, ang pakaling ng sukat ay hindi kailanman huli. Ipinakita ng kanyang muling pagsilang na pagkatapos ang ulan ay nagliliwanag ang langit at ang umaga ay laging pinakamaliwanag pagkatapos ang pinakamatagal na gabi. Sana, sa pamamagitan ng kwento ni Marichel at Marilu, ang bawat isa sa atin, lalo na ang makababayhan, ay makatagpo ng karagdagang lakas at determinasyon para itatag ang isang buhay na masaya at may dignidad. Tandaan, karapat-dapat kang mahalin. Ngunit una sa lahat, kailangan mong matuto na mahalin at pangalagaan ang iyong sariling sarili.